Nagsimula ang storya kay Hoffman, isang lalaking halatang kabado habang pumapasok sa isang restaurant. At makalipas ang ilang sandali ay dumating ang CEO ng isang malaking pharmaceutical company para kunin ang isang mahalagang report file kahit hindi man lang niya kilala si Hoffman. At sinabi ni Hoffman na bilang safety measure ay may kopya ng file na hawak ng kanyang representative at kapag may masamang nangyari sa kanya ay automatikong ibibigay iyon sa law enforcement. Nagpa-picture sila bilang patunay ng meeting at pagkatapos ay umalis ang CEO dala ang file habang sumunod namang umalis si Hoffman na hindi niya alam ay sinusundan na pala ng isang lalaking si Ash mula sa loob ng taxi. Kung saan binibigyan siya nito ng instructions para masigurong makasakay ng subway at makalayo ng ligtas dahil si Ash ay isang fixer at siya rin ang representative ni Hoffman, at di nagtagal ay nag-iwan si Hoffman ng voicemail kay Ash na bayad na ang usapan at hanggat tinutupad niya ang deal ay tapos na ang kanilang ugnayan. Mag-like and subscribe kung gusto mo pa ng mga ganitong content. Salamat! Kinabukasan ay pumunta si Ash sa isang secret location at inilagay ang file ng company kasama ng iba pang documents at isinara ito sa isang safe. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Sarah na sinusundan ng isang lalaking si Dawson habang kinukwento niya sa isang attorney na dati siyang nagtatrabaho sa isang team na gumagawa ng genetically modified wheat at sa kanilang research ay nadiskubre niya ang isang food safety report na nagpapakita ng masamang side effects ng produkto. Ngunit nang iparating niya ito sa senior management ay sinabi sa kanya na mali ang interpretasyon niya sa data at wala raw dapat ipag-alala. Halos agad siyang inilipat sa ibang department sa Manhattan at makalipas ang 2 months ay tuluyan siyang tinanggal sa trabaho. Ngayon ay hinaharas siya ng dati niyang company dahil may tinago siyang kopya ng food safety assessment bilang ebidensya kahit ang gusto na lang niya ay isauli ito ng tahimik at ligtas nang hindi siya napapahamak. Kaya binigyan siya ng attorney ng isang number at sinabing may mga taong pwedeng tumulong kahit hindi nito alam kung sino ang nasa likod nito at babalikan siya kung sakaling piliin siyang tulungan. Ngunit pag-uwi ni Sarah ay nadatnan niyang sinunog ang kanyang sasakyan kaya kinabukasan ay lumipat siya sa isang hotel at tinawagan ang number, at bumalik ang eksena kay Ash na nasa group therapy at pag-uwi niya ay chinek niya ang voicemail kung saan narinig niya si Sarah na ikinukwento ang kanyang sitwasyon. At matapos pakinggan ito ay sinimulan ni Ash na imbestigahan si Sarah kasama ang kanyang work history, social media, at buong background niya. Tinawagan ni Ash si Sarah gamit ang isang relay communication service na ginawa para sa mga bingi kung saan ita-type ni Ash ang gusto niyang sabihin. Babasahin iyon ng system kay Sarah, at ang sagot ni Sarah ay ita-type pabalik kay Ash. At ang buong tawag ay confidential, at sa kanilang usapan ay ipinaliwanag ni Sarah na ang wheat na dinevelop ng company ay nagdulot ng matinding allergic reaction sa ilang tao at may koneksyon sa cancer sa iba. At dahil planong ilabas ito sa buong mundo ay libo-libo ang posibleng makakain nito kaya gusto sana niya itong isa publiko pero tinanggihan niya ang alok na pera ng company para manahimik. At ngayon ay takot na siya dahil ini-intimidate na siya. Lalo na't may van na nakapark sa labas ng hotel na malinaw na nagmamanman sa kanya. Kaya binalaan siya ni Ash na malamang ay tinatap ang kanyang mga tawag at tama nga dahil ang team ni Dawson ay sinasagap ang mga calls at sinubukang sundan ang relay service pero nabigo dahil mahigpit ang rules nito at walang tinatagong records. Kinabukasan ay sinunod ni Sarah ang instructions ni Ash na pumunta sa public place at gumamit ng bagong phone number kung saan sinabi niya na ang company ay malapit nang ma-acquire at kapag lumabas ang impormasyong ito ay babagsak ang deal na hindi kailanman papayagan ng company. Pumayag si Ash na tumulong sa pagbabalik ng documents kapalit ng $50,000 upfront na ibabalik naman daw mula sa makukuhang pera sa negotiation. At ipinaliwanag niya na kailangan ni Sarah na sumunod sa mga kakaibang instructions kabilang ang paggamit ng passcode bago ang bawat usapan. Paghahanda ng 2 phones na may magkaibang kulay ng tape. At mga printed documents kung paano ipapadala ang cash at ang file. Pagkatapos ay inutusan niya si Sarah na sumakay ng 10:05 a.m. flight mula New York papuntang Pittsburgh at 11:50 a.m. flight papuntang Atlanta kinabukasan ng walang dalang sariling phone at dala lamang ang file, pera, at ang phone na may pulang tape na hindi dapat bubuksan hanggat wala pa siya sa gate ng Pittsburgh. Sinundan ng team ni Dawson si Sarah hanggang airport habang si Ash ay naka-disguise at nasa parehong flight. At paglapag sa Pittsburgh ay bumili si Ash ng bag at iniwan ito sa lost and found na may pangalang Sarah Grant. Sa kanya tinawagan si Sarah sa relay service at tinanong kung nasaan siya, at eksaktong sandaling iyon ay may announcement para kay Sarah kaya pumunta si Dawson para silipin iyon. Ngunit inutusan ni Ash si Sarah na huwag pansinin ang lahat at dumiretso sa post office para magpadala ng 2 packages, at nang may sumunod pang announcement para kay Sarah ay tumakbo naman si Dawson sa kabilang direksyon.
Mula sa malayo ay kinuha na ni Ash ng litrato ang lahat at doon napagtanto ni Dawson na distraction lamang ang mga announcement. Habang si Rosetti na kabilang sa team ni Dawson ay minanmanan si Sarah habang ipinapadala niya ang mga package at ibinigay ni Sarah ang tracking number kay Ash bago itapon ang resibo sa basurahan na agad namang pinulot ni Rosetti. At nakita ni Ash ang buong pangyayari kaya mabilis na naintindihan ng team ni Dawson na pinadala ni Sarah ang dalawang package para malito sila kung alin ang may laman ng file. Kinumpirma ni Ash kay Sarah na naipadala na niya ang lahat at wala nang natitirang kopya at sumagot si Sarah ng oo. Saka ipinaliwanag ni Ash na kapag dumating na sa kanya ang package ay saka pa lang sila makikipag-deal at pagkatapos nito ay personal na ibabalik ni Sarah ang file sa mismong company. At nang tanungin ni Sarah kung makikita ba niya si Ash ay sinabi nitong hindi dahil intermediary lamang sila at ibabalik nila ang original file habang magtatago ng isang kopya bilang insurance. Samantala ay may isang tao sa team ni Dawson na si Ryan na pumunta sa isang post office sa Oklahoma para maglagay ng camera habang si Rosetti naman ay nagtungo sa isang post office sa Michigan at nagkunwaring may hinihintay na package para sa kaibigan pero wala ang locker key kaya nakiusap siya na tingnan ito ngunit sinabi ng clerk na walang dumating kahit dapat ay nandoon na ayon sa schedule. At doon napagtanto ni Rosetti na ginamit ni Ash ang mail forwarding kaya nabago ang delivery address at wala nang silbi ang lumang tracking number. Kalaunan ay nakuha ni Ash ang package sa ikatlong post office at sa loob nito ay naroon ang lahat ng used bills at ang kumpletong file. Pagkatapos ay nag-text siya sa CEO ng dating company ni Sarah at sinabi niyang hawak niya ang 311-page food assessment file at kung titigilan nila ang kanyang kliyente ay ibabalik niya ito. Habang minamanmanan ni Ash si Sarah mula sa isang gusali sa tapat ng kalsada ay naglagay siya ng phone sa loob ng van ng team ni Dawson at di nagtagal ay tumunog ito dahil isa pala itong staged relay call na inihanda ni Ash. At sa linya ay si Dawson na kumakatawan sa CEO ng company kung saan ginamit ni Ash ang pagkakataon para balan sila na itigil ang pagsunod kay Sarah o ipapadala niya ang file sa lahat ng major media outlet. At kung tatanggapin nila ang terms ay ibabalik niya ang original file at magtatago lamang ng isang secure copy bilang insurance kapalit ng $500,000 cash bilang bayad sa pag-ayos ng deal at binigyan niya sila hanggang bukas ng gabi para magdesisyon. Kaya bumaba si Dawson sa van at sinenyasan si Ash na lumapit at matapos sundin ang instructions ni Ash ay umalis ang van. Pagkatapos ay tumawag si Sarah kay Ash para magpasalamat at ipinaliwanag ni Ash ang mga susunod na hakbang kung saan pagkatapos ng handover ay kailangan niyang umalis muna sa lugar ng ilang araw bilang safety measure at hindi ito permanent, at nang humingi si Sarah ng pahintulot na makalabas muna ng hotel sandali ay pumayag si Ash. Dagdag pa ni Ash na kailangan nilang magkaroon ng daily check-in kung saan tuwing gabi ng 6:00 ay mag-iiwan si Sarah ng voicemail at kapag may mali ay sasabihin niya ang salitang weather pero kapag ayos ang lahat ay sasabihin niya ang alright. At kinabukasan ay nakipagkita si Ash kay Wash na kasama niya sa group therapy at isa ring police officer kung saan pareho silang may pinagdaan ng problema sa alcohol pero pareho na ring sober ngayon at si Wash ang madalas humikayat kay Ash na magbukas ng damdamin. Samantala ay pumayag si Dawson sa terms ni Ash at inutusan niya itong magpadala ng unmarked cash sa pamamagitan ng post office pero palihim na naglagay si Dawson ng tracker sa loob ng package na may bateryang tatagal ng 4 to 5 days. Habang nasa biyahe ang pera ay mas naging malaya na gumalaw si Sarah kahit patuloy pa rin siyang minamanmanan ni Ash mula sa malayo. At sa mas magaan na usapan ay nagrekomenda si Ash ng isang music album sa isa sa kanilang mga tawag na binili ni Sarah at pinatugtog ang isang track na nagdala ng kakaibang closeness sa kanilang dalawa kaya sinimulan ni Ash na silipin ang social media ni Sarah. Hanggang isang araw ay hindi nakapag-iwan ng mensahe si Sarah kaya tumawag si Ash at nagkunwari siyang gumagamit pa rin ng relay service kahit direkta na ang usapan nila at dito nagsimulang maging personal ang kanilang palitan kahit pinaalalahanan pa rin ni Ash na bawasan ang komunikasyon. Hindi alam ni Sarah na patuloy pa ring tina-track ni Dawson ang mga tawag kahit naputol na iyon dahil pinatay na ni Ash ang phone. Nagpalit ng itsura si Ash at pumunta sa post office kung saan nagkunwari siyang may mailbox sa California pero dahil aalis siya papuntang Europe ay ipinakiusap niyang i-forward ang lahat ng package sa mailbox ng pinsan niyang si Sarah Grant gamit ang general delivery. Maya-maya ay nag-iwan ng voicemail si Dawson na dumating na ang pera pero may problema dahil ang hawak daw ni Ash ay 311-page assessment samantalang ang original file ay may 327 pages kaya hinanap niya ang nawawalang 16 pages. Agad na kinausap ni Ash si Sarah at sinabi na nawawala ang Appendix C ngunit iginiit ni Sarah na wala itong mahalagang laman at nasa kanya pa ang mga pahina. Binalaan siya ni Ash na kailangan niyang sundin ang bawat instruction dahil kung hindi ay baka hindi na niya siya maprotektahan kaya natakot si Sarah at inisip niyang iiwan na siya ni Ash.
Ngunit sa halip ay nagmadali si Ash papuntang Times Square at inutusan si Sarah na itago ang natitirang mga pahina sa pinakailalim ng Washington Post stack sa isang partikular na newsstand na agad namang sinunod ni Sarah. Ngunit nang balikan ni Ash ang file ay wala na ang mga dokumento at naroon din ang team ni Dawson kaya tinawagan niya si Sarah at nalaman na sa ibang file pala niya nailagay ang mga pahina kaya nagsimulang gumuho ang buong plano. At kung iba ang nasa kalagayan ay tatalikod na sana pero hindi si Ash dahil nag-recruit siya ng isang lokal na pulubi para gumawa ng eksena malapit sa newsstand. Ibinato ng pulubi ang mga dyaryo sa ere bilang isang maliit na palabas at sa gitna ng kaguluhan ay nakuha niya ang mga nakatagong pahina mula sa maling file at kahit hinabol siya ni Dawson ay naibigay ng babae ang mga dokumento kay Ash bago pa man sila maarang. Kaya tinawagan ni Ash si Dawson at pinaalala ang kanilang usapan at tinanong kung gusto ba nitong isapubliko ang file kaya napilitan si Dawson na humingi ng tawad at itinakda ni Ash ang bagong kondisyon na ang handover ay gagawin ng personal sa isang public place na siya at ang kanyang grupo ang pipili at kailangang naroon kapwa si Sarah at ang CEO ng company. Kaya ang tanging nakuha lamang ng team ni Dawson sa Times Square ay isang video kung saan hindi rin malinaw ang mukha ni Ash. Pagkatapos ay sinabi ni Ash kay Sarah na gaganapin ang exchange sa Thursday at hanggang doon ay kailangan niyang tumawag araw-araw at magsabi lamang ng isang salita na whether kung may problema o alright kung maayos ang lahat at bawal ang kahit anong dagdag na salita dahil kapag hindi niya sinunod ang instructions ay tuluyan silang aalis. Samantala ay tuluyan nang namatay ang baterya ng tracker na itinago ni Dawson sa cash package. Sa kabilang banda ay si Hoffman ay patuloy na nilalamon ng konsensya sa lahat ng taong namatay dahil sa ginawa ng kanyang company at hindi na niya kinaya kaya sinabi niya kay Ash na may dugo sa kanyang mga kamay at hindi na siya tatawag pa muli. At sa group therapy ay tuluyan nang nagbukas si Ash kung saan ginamit niya ang pangalang John at inamin niyang siya ay Muslim at hindi umiinom ng alak ngunit matapos ang September 11 ay naging mahirap para sa kanya ang mamuhay sa New York kaya nagsimula siyang uminom para lang makibagay at sinabi niyang tuwing siya ay binubugbog ay tinutulungan siya ng alak na manhiden ang sarili. Kalaunan ay nakahanap siya ng trabaho sa Wall Street ngunit nakita niya ang mga maling gawain doon at nang magsumbong siya ay walang nangyari kaya lalo pang lumala ang kanyang pag-inom hanggang sa may taong nagbayad sa kanya at pinilit siyang pumirma sa isang non-disclosure agreement na tinanggap niya sa isang sandaling pagkabigla na nagdulot ng matinding guilt at hiya. At naramdaman ni Ash na ang voicemail ni Hoffman noong nakaraang gabi ay puno rin ng kawalan ng pag-asa kaya alam niyang hindi na ito tatagal pa. Kaya inaliw siya ni Wash bago niya ihanda ang lahat para sa exchange at tinawagan niya si Sarah para sabihing dumating na ang original file sa post office at may nabook na mesa sa isang restaurant sa ilalim ng pangalang Adam kung saan magkikita si Sarah at ang CEO. Ipinaalam din ni Ash kay Dawson ang buong plano ng gabi ngunit hindi dumating si Sarah sa restaurant at hindi rin niya sinagot ang mga tawag ni Ash kaya naramdaman nitong may mali. Hanggang sa mag-iwan ng voicemail si Sarah na sinabing nakilala na siya ni Dawson gamit ang facial recognition at alam na ang tunay niyang pangalan na James Caton at sinisi niya ang sarili at sinabi na siya na mismo ang gagawa ng handover. At dahil malinaw na bitag iyon ni Dawson ay agad tumakbo si Ash para tulungan si Sarah at nagmadaling pumunta sa bagong location na itinakda ni Dawson na isang concert na punong-puno ng tao. Hinanap ni Ash si Sarah sa gitna ng napakalaking crowd at paulit-ulit niya itong tinawagan pero walang sumasagot kaya pinaandar niya ang fire alarm at nagkagulo ang lahat hanggang sa magsilabasan ang mga tao. At habang gumagalaw sa gitna ng siksikan ay inatake niya si Ryan at agad niyang sinabi ang passcode kay Sarah at binalaan siya na ito ay isang bitag. Mabilis niyang inilabas si Sarah sa venue at ipinaliwanag na kailangan niyang makalayo agad kahit litong-lito si Sarah. Sumakay sila sa isang taxi kung saan patuloy na nagbibigay ng instruction si Ash habang si Sarah ay nagtatanong kung bakit niya ito ginagawa hanggang sasabihin ni Ash na trabaho lang ito pero sumagot si Sarah na hindi ganito kalayo at nang itanggi ni Ash ang pangalang James ay tahimik niyang inamin na ang tunay niyang pangalan ay Ashrow. Pagdating nila sa train station ay kailangan ng maghiwalay si Sarah at bago siya umalis ay hinaplos ni Ash ang kanyang buhok at pinanood siyang makasakay ng tren. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay may pumasok na tawag kay Ash at nalaman niyang hawak na si Sarah ni Dawson kaya nagbanta si Ash na isapubliko ang dokumento pero nag-alok si Dawson ng kapalit na sasama siya sa secret location kung saan nakatago ang kopya at kapag ibinalik niya ito ay palalayain nila si Sarah at ang isa pang tao. Labis na nag-alala si Ash dahil malalagay sa panganib ang iba pa niyang kliyente at halos bumalik siya sa pag-inom pero sa halip ay humingi siya ng tulong kay Wash at kalaunan ay pumayag siya. Kinabukasan ay dumating si Ash sa labas ng apartment ni Sarah kung saan naghihintay ang team ni Dawson at agad siyang tinamaan ng stun gun. Ginapos, at isinakay sa van kasama si Sarah na nakagapos na rin habang tinututukan siya ng baril ni Dawson para ibigay ang lokasyon.
Ibinigay ito ni Ash pero nang may pagkakataon ay lumaban siya at naitulak palabas ng van ang isa sa mga tauhan at napabagsak si Dawson. Ngunit biglang tinamaan si Ash mula sa likod at si Sarah pala ang umatake na siyang tunay na leader ng grupo at ang buong nangyari ay isang malaking bitag para mabawi ang kopya ng file ng pharmaceutical company na konektado rin kay Hoffman. Pagdating sa lokasyon ay password lamang ang susi sa silid at sinadya ni Ash na mali ang ilagay kaya kumalat ang usok at sa gitna ng kaguluhan ay tumakas siya. Inatake si Ryan at nakuha ang baril habang nagpapaputok si Dawson at kahit masagasaan ng dumadaang sasakyan ay patuloy pa rin siyang tumakbo hanggang makatawid ng riles at magtago sa pagitan ng mga container. Ngunit narinig siya ni Rossetti kaya muli siyang tumakbo hanggang harapin niya si Sarah na parehong may baril na nakatutok sa isa't isa. Ibinaba ni Ash ang kanyang sandata at sinabing tapusin na ito, at sa mismong sandaling iyon ay dumating ang pulis. Nang dumating ang mga pulis ay nakumpirma na galing sila sa Washington at agad na inaresto ang buong grupo. At ipinaliwanag ni Ash na hawak niya ang mga dokumento ng isang pharmaceutical company na naglalantad ng masamang side effects ng kanilang produkto at sinubukan lamang itong bawiin ng mga taong iyon. At nang tanungin siya ni Wash kung bakit nasa kanya ang mga dokumento ay simple niyang sinagot na iyon ang kanyang trabaho dahil tinutulungan niya ang mga taong may nalalamang katotohanang hindi dapat itinatago. Makalipas ang lahat ay nagtungo si Ash sa isang post office at kinuha ang package ng pera kung saan itinabi niya ang kalahati para sa sarili at ipinadala ang natitira sa mga relay service workers bilang pasasalamat. Pagkatapos ay sumakay siya ng tren at tuluyang nawala sa malayo, at di nagtagal ay pumutok sa media ang buong katotohanan tungkol sa pharmaceutical company at ang mga lihim nitong produkto. At dyan nagtatapos ang ating storya kaya sabihin ninyo sa comments kung nagustuhan ninyo ang paliwanag na ito at huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel.